Isabi nila, malakas ang pagmamahal. Parang mga paputok, mga pangako at mga salitang magkasama sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit iba ang storge. Hindi ito sumisigaw. Nananatili ito. Hindi akala ni Maria na siya ay malakas. Isa lamang siyang ina na nagigising bago sumikat ang araw, nagluluto ng kanin ng tahimik. Naghuhugas ng mga uniforme gamit ang kamay at bumubulong ng mga dasal sa mga natutulog na anak. Maliit ang kanyang mundo. May 3 upuan sila, isang mesa, 2 maliit na puso, at isang bubong na tumutulo kapag umuulan. Iniwan siya ng asawa noong ang mga anak ay nagsisimula pang matutong magsabi ng papa. Walang paalam, walang liham. Tanging katahimikan, simula noon naging lahat si Maria. Ama, ina, bahay. Nagtrabaho siya ng 2 trabaho. Naglilinis siya ng mga bahay sa umaga, nagtitinda ng merienda sa hapon. Ilang gabi, natutulog siyang gutom para kumain ang mga anak. Kapag siya'y may sakit, ngumiti siya. Kapag siya'y pagod, sinabi niyang, ayos lang ako. Kapag tinangka ng mundo na sirain siya, pinili niyang yumuko. Hindi niya hinayaang malugmok. Ito ang storge. Hindi ang pagmamahal na humihingi ng kapalit, kundi ang pagmamahal na nagbibigay kahit wala nang maibigay. Ang kanyang anak, si Daniel, ay lumaki na galit. Kinamumuhian niya ang walang laman na upuan sa mesa. Kinamumuhian niya ang mga tanong sa paaralan. Kinamumuhian niya na ang mga kamay ng kanyang ina ay palaging magaspang at pagod. Isang gabi, sa gitna ng bagyo, sumigaw siya. Kung mas malakas ka, hindi aalis si Papa. Ang mga salitang yon ay masakit na parang kutsilyo, walang sinabi si Maria. Pumunta siya sa kusina at umiyak doon kung saan walang nakakakita. Ngunit kinabukasan, ipinagpatuloy pa rin niyang ipak ang lunch nito. Binihisan pa rin niya si Daniel. Bumulong pa rin siya ng, mahal kita. Dahil ang storge ay hindi humihinto kapag nasaktan. Lumipas ang mga taon. Pumunta si Daniel sa lungsod, chasing dreams at nakakalimutan ang babaeng naghintay. Ang mga buwan ay naging taon, ang mga tawag ay naging bihira. Ang mga mensahe ay naging maikli. Hanggang isang araw, tumawag ang kapitbahay. Nag-collapse si Maria sa trabaho. Nang magmadali si Daniel sa ospital, nakita niyang nakahiga si Maria na maliit at maputla sa kama. Nakita niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagdala ng buong mundo ay nanginginig. Hinawakan niya ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang lahat, ang mga sakripisyo, ang mga gabing walang tulog, ang mga luha na hindi ipinakita, at naisip niya ang maraming bagay. Ipinapakita ng ina ang kanyang pagmamahal sa isang wika na hindi niya natutunan unawain. Sa katahimikan, sa paglilingkod, sa pagiging naroroon, sa storge. Bumagsak ang kanyang mga luha habang bumulong siya. Pasensya na mama, hindi ko alam. Ngumiti siya ng mahina. Hindi mo kailangang malaman. Kailangan mo lang mabuhay. Nakaligtas si Maria, ngunit nagbago si Daniel. Mas madalas na siyang umuwi. Tumatawag siya araw-araw. Umupo siya sa parehong maliit na mesa at naramdaman ang kapayapaan sa unang pagkakataon. At sa wakas ay naintindihan niya, ang romantikong pagmamahal ay maaring mawala. Ang pagkakaibigan ay maaring magbago. Ngunit ang storge ng ina ay isang pagmamahal na hindi nawawala kahit na umalis ka. Ito ang aral ng kwento. Ang storge ay ang pagmamahal na nananatili kahit ang buong mundo ay lumisan. Ito ang pagmamahal na nagtataglay ng sakripisyo, pagpapatawad at hindi matitinag na pagtitiis. Hindi man ito sumisigaw, ngunit ito ang pinakamalakas at pinakamatatag na pagmamahal na maaari mong maramdaman.